Mga kabayan, matapos ang isinagawang debate kahapon ng mga senador kaugnay pa rin sa impeachment case ni Vice President Inday Sara Duterte, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga pro-Duterte at anti-Duterte senators. Ito ay matapos maghain ng moisyon si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel para agad nang maumpisahan ang paglilitis kay VP Sara Duterte. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment, Mr. President. That's the motion, Mr. President. Because of the impeachment case against the Vice President, the Senate itself is now on trial. The reputation and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have served us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. Maliban kay Pimentel, isa rin si Senator Risa Hontiveros ang nagpursige na maghain ng moisyon, pero agad na dumipensa ang dalawang senador na kaalyado ni VP Sara Duterte na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Ayon kay de la Rosa, tila gusto ng ilang senador na magkawatak-watak ang mga namumuno sa bansa dahil sa kanilang pagmamadali na maumpisahan agad ang trial at mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak at yung mga nagyayabang dyan na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ang ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sinasabi nila. Taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Ayon naman kay Senator Robin Hood Padilla, dapat ay dumaan sa due process ang sinasabing trial kay VP Sara Duterte, kung saan ito ang paniniwala ng senador na aniya ay pinagdaanan niya dahil sa iba't ibang kaso na kanyang hinarap, kung saan ay nauwi pa sa kanyang pagkakakulong. Talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado, ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Sa huli, tumiklop din si Senate President Chis Escudero matapos formal ng manumpa kahapon bilang presiding officer ng impeachment court para sa paglilitis kay VP Sara Duterte. Ito ay matapos ang mga nauna niyang pahayag na tila ayaw niyang madaliin ang impeachment trial na ipinagpipilitan ni Senator Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros. I, Francis Chis G. Escudero, Solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Samantala, tila mauuwi sa wala at posibleng mabasura ang pinaghirapan ng mga congressman para ma-impeach si VP Sara Duterte. Ito ang paniniwala ng ilang mambabatas kung saan ay sinisisi nila ngayon si Pimentel at Hontiveros. Ayon sa ilang miyembro ng makabayan lawmakers, dapat hindi sila nagmadali dahil magagahol sa oras kung saan ay papasok ang 20th Congress at posibleng mabasura ang nasabing kaso ni VP Sara Duterte.
Talagang ma-discuss ng mabuti, no, doon sa impeachment court yung lahat ng articles of impeachment. And we think kung hanggang June 30 siya, bibigyan mo lang ng isang araw, hindi siya enough, hindi siya sapat. Kailangan ng impeachment case natin ang fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. It's always the Constitution over personal ambition. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung uumpisahan ang paglilitis kay BP Sara Duterte sa loob lang ng 19 na araw, kakayanin kaya ito at posible kaya masibak na sa pwesto ang pangalawang Pangulo? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment, Mr. President. That's the motion, Mr. President. Hiniling ng minority bloc na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court para masimulan ang pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos matalakay ang agenda, tumayo si Senator Coco Pimentel sa sesyon ngayong hapon para questionin ang nangyayaring delay sa pagdinig sa impeachment complaint. Sabi ni Pimentel, hindi na si Duterte ang nililitis ngayon kundi ang mga senador. Because of the impeachment case against the Vice President, the Senate itself is now on trial. The reputation and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have served us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. Kinukasyon ni Pimentel ang delay na mag-convene ang Senado bilang impeachment court gayong mahigit 4 na buwan na ang nakalilipas matapos maihain sa kanila ang reklamo noong February 5. Inisa-isa niya ang mga reklamo laban kay Duterte na nakapaloob sa inihaing articles of impeachment ng Kamara na ani mga seryosong aligasyon. Sabi ni Pimentel, batay sa Article 11, Section 6 ng Saligang Batas, walang sinasabi na hindi sila pwedeng mag-convene kung walang sesyon. Refused to convene the Senate as the impeachment court from February to May 2025 because he believes that the Senate could not act on the articles of impeachment while it was not in legislative session. We have an honest difference of opinion on this matter. Ang motion ni Pimentel sinigundahan ni Senator Riza Hontiveros pero nauwi ito sa debate ng mga mambabatas. Tanong ng mga senador na kaalyado ni Duterte, bakit daw puro pro-impeachment group ang pinakikinggan? Paano naman daw ang mga kababayang ayaw sa impeachment process? Sabi pa ni Senator Robin Padilla, maghahain siya ng resolusyon para maibasura ang reklamo. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ang ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Pero sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, hindi pinag-uusapan dito kung guilty o hindi si Duterte, kundi ang kanilang mandato na dinggin ang nakahaing reklamo. Pero ang punto dyan ay dadaan tayo, kailangan natin dumaan sa constitutional process that was given by our forefathers when they wrote the 1987 Constitution. Yun lamang po, huwag na po natin patagalin pa. At sa tingin ko, isa pang tanong ay pwede ba ito tumawid sa 20th Congress? Personally, I've said this to the media, I said, personally, I think hindi siya pwedeng itawid sa 20th Congress. Na kung pwede, pagdebatian na natin yan na yun. Kung gusto nyo, hanggang petsa 30 ng Hunyo, araw-gabi, nandito tayo. Let us follow our constitutional mandate of the Constitution.
Iginiit naman ni Senate President Francis Escudero na dapat bago mag-convene, mabasa muna ang articles of impeachment sa open session na yan ay mangyayari sa June 11 sa huling araw ng sesyon bago sila makapag-convene. Hati ang opinyon ng ilang kongresista sa panukalang pabilisin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte para sa mga nagsusulong ng impeachment na sina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Hindi dapat minamadali ang impeachment trial. Kung ang ilang House leader naman ang tatanungin, ipinaubaya na ng mga ito sa Senado ang desisyon kaugnay ng impeachment proceedings. Kailangan ng impeachment case natin ng fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. It's always the Constitution over personal ambition. Talagang ma-discuss ng mabuti, no, doon sa impeachment court yung lahat ng articles of impeachment. And we think kung hanggang June 30 siya, bibigyan mo lang ng isang araw, hindi siya enough, hindi siya sapat. At dapat masatisfy natin yung tanong ng mga taong bayan kaugnay dito sa impeachment. Irerespeto natin kung anong decision ng Senado from the very beginning. Now, we respect if that's the call of the Senate to hold the impeachment trial starting 11 up to 13. So we respect that. Well, I have not seen the impeachment calendar. I think it's a mere proposal. Not until may makita tayong concrete from the Senate, siguro sa kanilang po kami magko-comment on that. Kasi tulad nga ng sinabi ng ibang mga senador, habang hindi pa ito formally nilalagay sa plenary at walang action. So those are mere pieces of paper only. Binatikos ni Senate President Francis Cheese Escudero tila nakaugalian na ng mga mambabatas na magpasa ng bill kung kailan malapit nang magsara ang sesyon. Hindi anya tiyak kung matatalakay pa ang panukalang dagdag sahod dahil hindi rin anya ito naisama sa pinakahuling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Nakatakdang sinidaya adjournment ng Kongreso sa Miyerkules, June 11. Hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila 200 pesos across the board huling linggo ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDAC. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Binawi na ng Quadcom ang contempt order laban kina Attorney Harry Roque, asawa nitong si Myla Michael Yang, Colonel Hector Grijaldo at iba pa. Sa kabuuan, 15 pagdinig ang isinagawa ng Quadcom na nagbunga ng 5 panukalang batas. Nagpahiwatig naman si Representative Robert Ace Barbers na posibleng magkaroon ng Quadcom 2.0 sa 20th Congress na magbubukas sa July 28. Kaya sa mga natutuwa sa pag-aakalang nakalusot na sila sa investigasyon, paumanhin po sapagkat malaki ang posibilidad na magkakaroon muli ng Quadcom sa darating na Kongreso. Ito ang Quadcom 2.0. With 22 affirmative votes, 0 negative, 0 abstention, House Bill number 11301 is approved on third reading. And finally, Majority Floor Leader. Finally, Mr. President, I move to consider on third reading House Bill number 11302. This is the bill recognizing the Singapore School Manila Green Campus as an educational institution. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Senate Secretary is directed to comply and to proceed with roll call vote. There is a sentence here in that section that the Commission on Appointments shall meet only while the Congress is in session. Meaning to say that if the sentence were not in the Constitution, then the Commission on Appointments can meet even while the Congress is not in session. The electoral tribunals can therefore meet even when the Congress is not in session because there is no such sentence applicable to the electoral tribunals. Ang importante ay mag-umpisa na ang trial proceedings kasi yan ang utos ng ating konstitusyon. Mr. President, my dear colleagues,
Any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, worse, many have opined that simply by inaction or by merely refusing to convene as the impeachment court, the Senate seems to believe that it can effectively dismiss or defeat an impeachment complaint duly filed and transmitted by the House of Representatives. So I so move, Mr. President. What is the pleasure of the Honorable Ontiveros? Salamat Abi, Mr. President. I wish to second the motion of the Minority Leader through a manifestation. All the motions of the Minority Floor Leader? That is correct, Mr. President. Duly noted. May I deliver my manifestation seconding the motion of the Minority Leader, Mr. The lady may President? proceed. Salamat Abi, Mr. President. I second the motion of the good Minority Leader. Forthwith, and with no further delay, the Senate President must be placed under oath as presiding officer. He must then administer the oath to the members of the Senate as judges of the impeachment court. And most importantly, the articles of impeachment, which have long languished in limbo, must forthwith be presented to the body. First of all, the Constitution establishes with clarity the mandatory nature of impeachment, and this textual interpretation is supported by the framers. Article 11 on accountability of public officers, Section 3, subsection 4, states in no uncertain terms that once, quote, the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed, close quote. Hindi po mahirap intindihin ang utos sa sino mang tapat ang intensyong sundin ito. Ang paglilitis ay dapat agarang simulan nang walang pag-iwas o iba pang pagpapaliban. The Chair would like to afford the opportunity to the other members who would want to add to the discussion and the knowledge being imparted regarding the subject matter at hand. Mr. President, Senator De La Rosa is Senator De La Rosa was earlier raising his hand but gave way to Senators Villanueva and Cayetano. What is the pleasure of the Honorable De La Rosa, sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sinong taong bayan yung sinasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir,
ibubuto kita kung hindi ka boto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na portwit kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Noted and entered into the records. Senator Ontiveros, our Deputy Minority Floor Leader, is recognized.